So magandang gabi sa ating lahat at ito na nga may bago na namang balita tayong pakikinggan ngayon at tungkol ito sa impeachment ni VP Sara at ito na nga si Torion ay naghain ng petition for impeachment. Ngayon pakinggan natin ang balita. More of the people that we should file a petition for certiorari prohibition with prayer for preliminary injunction and TRO against the impeachment complaint filed against the Vice President. Tumulong kanina sa Korte Suprema ang ilang abogado upang hilingin ang pagpapawalang bisa sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang nasabing petisyon ay mula sa ilang Mindanaoan lawyers na kilala rin bilang mga kaalyado at taga-suporta ng pamilya Duterte. Ngayon, itong impeachment na to is parang banta to sa IDSA 3. IDSA 3 na nga ba? Parang banta to sa pagtipon-tipon sa EDSA na naman ang nangyari dito dahil marami kasi itong taga-suporta si VP Sara at siguro di ko lang alam dahil dito daw sa Mindanao mga rinig-rinig natin mga balita ay may mga Muslims na talagang tutol sa ginagawa nilang panggigipit kay Sara, may mga Mindanaoans, mga Lumads dito sa Mindanao. Iwan ko lang doon sa Visayas at Luzon. Pero malaking banta talaga yan na baka magkagulo. Ayan, pakinggan natin. Sa pangunguna ni na Atty. Israelito Torion, Atty. Martin Delgra at Atty. Luna Acosta. Ayon kay Atty. Israelito Torion na kilala ring legal counsel ni Apollo Kibuloy, hiling nila na mag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema na layong ipaisantabi at pawalang bisa ang impeachment complaint laban kay VP Duterte. Tama lang naman na wag muna mag-impeach kung may grounds talaga kayo na may mabigat talaga kayong grounds diyan sa impeachment. Bakit hindi nyo inasuhan sa korte o impeachment kasi is wala yan, iba yan, malaking pagkaiba yan sa sa impeachment. Ang impeachment kasi is parang political yan eh. Politika yan talagang impeachment dahil hindi magbabase yan sa ebidensya o gaano katibay ng ebidensya o gaano kagaling ang lawyer mo. Butuhan kasi yan eh. Kung talo ka sa buto na senador, talagang impeach ka talaga. Yan ang nangyari kay Corona, Chief Justice Corona. Ang nangyari nga kay Chief Justice, wala naman ka latoy-latoy yung ebidensya nila kay Corona. Talaga yung A group of lawyers from Mindanao. wala talagang kalatoy-latoy yung nila kay ebidensya, grounds nila kay Corona. Pero ginamitan ng pera, balita ko may malaking sulan daw yon ang nangyari. Kaya ayun, na-impeach si Corona. Ganito din ang impeachment kay Sara eh. Wala naman silang mabigat na grounds. Hindi nga nila hinintay yung audit ng COA eh. Parang ang impeachment kasi ito is hilaw pa eh. Talagang hilaw pa, hindi pa hinog talaga kung marunong silang mag-isip. Minadali kasi nila eh dahil takot sila siguro na gusto nilang siraan ng maaga si VP Sara para yung mga kalyadong senador ng VP is ma-down na ngayong 2025 election. Para palyado na parang para pilay na si halimbawa kung ngayong election maubos yung hindi manalo yung mga kakampi ni VP Sara ngayon, wala na, pilay na si VP Sara ngayong madali na lang impeach sa sa ngayong taon or sa next year. Tapos wala na, hindi na makatakbo si VP Sara. So yan yung target nila eh. Kahit hilaw, by numbers kasi yung impeachment eh. Kung may mabigat talaga silang grounds, kinasuhan na nila. So ayun, tama lang na i-petition yan. Naniniwala sila na mayroong malaking kakulangan sa nasabing impeachment complaint. Paliwanag ni Atty. Torion, lumalabag ito sa ilang mahahalagang probisyon ng konstitusyon at walang sapat na batayan sa jurisdiksyon, kaya dapat aniya itong ibasura at hindi ipagpatuloy ng Senado. It is a violation of pertinent constitutional provisions and it is likewise jurisdictionally void and the same should be dismissed and not
entertained by the Senate. Ang problema lang dyan dahil alam nyo namang billions yung anomalyang nawala, baka gamitin yung billions na yun ipambayad sa mga, alam nyo naman yung 241 billions, ang laki niyan, malaking pira yan. Kayang bayaran yan ng mga, kung totoong kayang bayaran yan kahit sinong abogado siguro or Supreme Court. O baka wala, ibasura yung ikuan nyo, TRO nyo pag nagkataon. Pero hindi tayo sure, baka kumbaga manalig na lang tayo sa Diyos at ang katotohanan yung manaig. So mas mabuti na yung may naghain ng petisyon kaysa wala. Of the Republic of the Philippines. That in essence is the foundation of our complaint. It is very defective because first, it did not consider the 3 priorly filed impeachment complaints. Ba't andyan si Coach Olio? Andyan si Coach Olio sa likod ni attorney. Sama para si Coach Olio dyan. Kinwestiyon din ng mga petitioner ang prosesong isinagawa ng Kamara sa impeachment ng pangalawang Pangulo. Paglilinaw ni Atty. Torion na may malaking depekto ang impeachment complaint. Una, hindi nito kinonsidera ang 3 naunang impeachment complaints. Nilabag rin umano nito ang due process para sa pangalawang Pangulo at hindi nito sinunod ang itinakdang proseso ng verification ayon sa konstitusyon. If the 3 complaints were entertained, included in the order of business within 10 session days, and included within 3 session days in the Committee of Justice, referred to the Ganyan si Coach Olio saka si Boss Dadaw. ang laking tao talaga tong si Boss Dadaw. parang guns sila Atty. Torion, parang bodyguard. Sobrang laki oh. Justice, then the 1-year bar rule would have operated and the 4th impeachment complaint should not have been legally entertained. Samantala, iginiit naman ng isa sa House prosecutors na hindi depektibo ang itinransmit na reklamo sa Senado. Naniniwala po kami na kompleto po yung aming articles of impeachment, including the process in which it was Talaga ba? Talaga ba kompleto? Bakit nga napunta dyan, di ba sa one rider ka? Ano bang nagawa mong batas sa gaya naming mga riders? Meron na ba? Bakit napunta ka dyan? transmitted to the Senate. As far as we're concerned, it is well within the bounds of the law. Dagdag pa ng mambabatas na tuloy ang preparasyong ginagawa ng prosecution team kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kinundena naman ng Makabayan Vlog sa Kamara ang anilay desperadong hakbang ng Vice Presidente para hadlangan ang hustisya at iwasan ang pananagutan sa pamamagitan ng kanilang petisyon sa Korte Suprema na naglalayong ihinto ang impeachment proceedings. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan. Sana nga magtagumpay yung mga inihain nilang petition for impeachment dahil sayang yung pira natin, mga tax natin. Sayangin lang nila sa mga iring-iring na ganyan. Tapos wala namang mabigat na grounds. Dapat ang ikuha nila yung mga billions na nawala. Hindi yung 125 million na nagsabi na nga yung kuha na wala namang anomalya sa partial nila na report. Wala talaga. Sayang lang sa kuan yan. Sayang lang sa pira ng bayan yan. Ginawa kasi nila ng politika para, alam nyo na, gusto na talagang maupo ni Tamba dyan sa Malacanang na gusto na talaga niyang maging vice. Natat siya kaya kahit hilaw pa. Paano yan, tinatira na niya. So, ayun lang muna mga boss. At magandang gabi at sa mga hindi pa nag-subscribe sa ating channel ay mag-subscribe tayo at para masuportahan natin ang mga Duterte na kinawawa ng gobyerno ngayon. Kawawa ang mga Duterte talaga ngayon. Dapat magtulungan tayo para maging buses rin tayo ng mga Duterte at gawin natin yung ipalaganap natin yung mga
ipalabas natin yung mga katotohanan na mga ginagawang anomalya ng gobyernong ito. Para wala na tayong maasahan sa mga mainstream eh. Mga mga vloggers, gaya ng mga banatiros, diyan lang tayo asa. At tayo, sana maging boses din tayo at magtulungan at suportahan natin yung PDP laban para madipinsahan natin si BP Sara. So, ayun, magandang gabi sa ating lahat. Ako po si Mutuko King.